Mapagpaalang gabi sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Okay? So sa gabi pong ito, pag-usapan po natin yung lantarang pagsamba kay Satanas. Makinig pong mabuti. Ngayon po, marami tayong alam na sumasamba kay Satanas. Okay? Pero hindi po ito lantaran. What you mean lantaran? Yung kahit saan talagang they will profess that they're Satanists. You know what? Marami rin po ngayon yan. At ang masaklap po, yung iba sumasamba kay Satanas nang hindi nila namamalayan. Marami po yan through their evil works. Siyempre, kapag isang unbeliever ay talagang gumagawa ng kanyang natural ayon sa kanyang pagkatao kasi hindi nga siya mananampalataya. Isang uri yan ng pagsamba kay Satanas. Okay. Pero ano itong lantarang pagsamba kay Satanas na ito? Kailan ito magaganap? Ang sagot, magaganap po ito sa umpisa ng Great Tribulation. Kasi meron po tayong buong tribulation years, 7 taon siya sa kabuuan. Yung first 3.5 years, ito pong halimaw na ito. Ito pong sugo ni Satanas na ito. Okay? Ay magtatago sa maskara ng isang maimpluwensyang politika na magbibigay ng solusyon sa mga tao. Maamo. Yes? Tandaan po ninyo, si Jesus, I asked my pastor friend once and nung ako'y batang mananampalataya pa, I asked him, Pastor, ano po ba ang physical na anyo ng Panginoong Jesus? Although the Bible didn't mention anything about Him, about His physical na anyo, what do you think ako sa Kanya? While we were walking during that time, gabi yun, may pinuntahan kami. Tinanong ko siya habang daan, along with our friends and brethren sa Lord, no? Tinanong ko siya, Pastor, ano bang tingin mo na, idea mo na, anyo niya, yung itsura niya? Kasi sabi ko, meron naman po siyang anyo. Sabi naman ng pastor sa akin, oh yes, meron siyang mukha nung nabuhay siya. Yung parang tayo, di ba? O yan ang mukha niya. O yan ang itsura niya. Yung may pagkakakilandan talaga siya, si Jesus. While meron siyang pagkakakilanlan, napakatalino itong pastor, very witty, very full of wisdom. Sabi niya, while meron siyang special na katangian kanya, meron din siyang features na parang tayo. Meron siyang pagkakakilanlan, sabi niya. Pero ganun pa man, walang binigay ang Bible na specific kung anong itsura niya. Kasi hindi pa naman daw uso noon yung photography. Tama naman po. Pero ang sabi niya isang word lang ng pastor na yan. I can only give you one word tungkol sa anyo ng Panginoon. Sabi niya, maamo. Yun, maamo. Maamo si Jesus. Sobrang amo. Kasi lahat ng mga tao pa nakikita siya, pinupuntahan siya eh. There is something in Jesus na wow, makakadraw ng maraming tao. Kung nabuhay siya, kung nandito pa siya ngayon, kung nandito pa siya sa lupa ngayon, at yes, palagay ko siya ang pinakamaraming followers sa Facebook at saka sa social media. Dahil napakalakas ng influence ni Lord. Ibang klase yung kaamuhan niya. Okay? Sa kabilang banda, makinig mo mabuti, yan din ang ipapakita ng Antichrist during the first 3.5 years of the whole 7 years. Okay, yung first 3.5 years muna. Ito po ay makikipag-deal sa Israel. Makikipag-treaty siya dyan. Kasi ang mga Hudyong ito, mapapamangha dito sa halimaw na ito. Hindi naman nila alam na halimaw. Ang alam nila, this is a person na nagbibigay ng solusyon. Sabi nila si Donald Trump daw, I don't think so. Sabi nila, taga Middle East daw. Mas lalong, I don't think so. Still, naniniwala pa rin po ako, isa siyang European na siya po ay isang political leader na nagbibigay ng solusyon. Di ba? So, mamamangha ang mga Jews dito. At mga ngako itong halimaw na nagtatago sa maskara ng pagiging maamo, siyempre, na itatayo ang kanilang templo. Alam niyo yun? Yung third temple. Kaya, yeah. Many people saying na yung third temple daw ay tinatayo na ngayon. Pero
Sa malaot na mga pangyayari, ay ito rin po ay may tatayo. Pero I believe talaga kasi yung teorya na i-rapture na tayo, doon pa lang itatayo. No, hindi po pwede ngayon agad. Mararapture muna po tayo. Amen? So yun, hindi lang po ito, marami siyang iaalok na solusyon. Kasi tandaan po niyo, nagkaroon ng rapture. After the rapture, doon po lalantad itong halimaw na siyempre nagtatago sa maskara ng pagiging maamo. Gagamitin niya yung pagiging maamong yan dahil dito siya makakakuha ng mga lilinlangin niya. Okay? Pero, makinig pong mabuti. After that, 3.5 years na naging maamo siya, matatapos po ito. Kung matatandaan niyo po kanina, sabi ko, nakipag-peace treaty ito sa Israel para itayo ang templo o third temple, di ba? Mismo, alam bang ginagawa sa templo? Nag-o-offer. Ngayon, pagdating po ng takdang panahon ng second half o ng tribulation, whatever you call that, no? Ito na po yung Great Tribulation. Pero paano papasok yung Great Tribulation? Papasok yan kapag yung Antichrist po ang tawag sa halimaw, pumanik doon sa pinakamataas na Holy of Holies at itatanghal niya ang sarili niya bilang Diyos. I am God. I want the world to know that I am God. Sasabihin po niya. Siyempre, marami pong may isip din naman noon. No, hindi siya ang God. Ayun. Yung mga nagre-refuse na yan, ayaw mag-submit sa kanya. Later on, pag nag-implement itong Antichrist na magpatatak, hindi magpapatatak itong mga taong ito. Sila po yung mga magiging tribulation saints. Yung mga maninindigan para sa Panginoon. Pero sad to say, these tribulation saints, makinig po mabuti, although hindi sila nagpatatak, although hindi sila nag-submit sa Antichrist, pero they still have to shed their own blood. Tandaan po ninyo, tapos na po yung church age. Dito po sa church age, we are saved by the blood of Christ. Ibig mo sabihin, wala nang epekto ang blood ni Christ doon sa sa panahon niya? Of course, meron po. Hindi po nawawalan ng epekto ang dugo ni Christ. Bakit? Kung mo ba hindi in-implement ng Diyos na yun na ang magiging paraan ng usukatan ng kaligtasan during that time, ibig sabihin wala nang epekto yung blood? Hindi po ganoon. At pinag-uusapan kasi dito, ibang dispensation na yon. Ang problema, ang tagal nitong church age na ito, maraming mga tao nagmatigas. Maraming mga tao nag-refuse na i-accept ang libreng alok ng Diyos na kaligtasan through the finished work of Christ. Amen? Kaya ngayon, ito pong mangyayari. Kung ayaw nila magpatatak, ipapahanap sila ng Antichrist. At pag nahanap sila, pugot ulo. Di ba? Pugot ulo. Pero alam niyo, sa ganung paraan po nila mapaparangalan si Hesus Kristo, si Jesus. Kung mababasa po niyo sa Revelation, nakalagay po doon, silang mga pinugutan dahil kay Jesus. Maliwanag po yan sa Bible. Bible na Tagalog yan. Talagang, pagpupugot talaga ang way of execution during that time. Habang ang Antikristo naman, sa kabilang banda, ayun, sinamba na siya ng mga tao na mahilig sa kanilang comfort, no? Na walang hilig sa Diyos. Alam niyo yung mga sasamba sa Antikristo, yung mga tao na walang hilig sa Diyos ngayong church age. Yung mga mahilig sa comfort, kalayawan, yung mga mayaman ng mundong ito, maybe, I believe, sila po yung sasamba sa Antikristo. Alam niyo po ba, pag natatakan ka ng 666, wala ka ng pag-asa, impyerno ka na forever. Sorry po. Mangating aking ilong, ba't yan ito? Alma, mo yung panahon na to? Yun. Yes, may impyerno na po sila forever. Yun po yung sinasabi ko, lantarang pagsamba sa Antikristo. Amen? Amen. Yan ang lantarang pagsamba nila. Itong mga taong ito na walang hilig sa Panginoong Jesus. Ayun. So, pasalamat na lang tayo mga mananampalataya. Hindi po tayo aabot doon dahil tayo po, during that time, glorified body na po tayo. Kasi tayo po yung ni-rapture. Ang mararapture po yung mga nandito po sa church age. Ngayon, yung mga susunod po, sila po yung magiging tribulation saints. Salamat po sa ating lahat and God bless everyone.